Grabe na ang kakapal ng mukha. Parang mga manhid na at wala nang pakialam sa mamamayang Pilipino na nagpapasweldo sa kanila. Alam mo kung sino tinutukoy ko? Hindi ko nila lahat. Yung pong mga senador. Sabi ko, hindi ko nila lahat. Yung pong mga senador. Alam niyo kung bakit? Abay, umamin na po si JB Ejercito. Isa rin ho kasi itong taong ito, sa tingin ko nung araw, wala rin paninindigan eh. Siya na ho yung nagpaputok ngayon na mayroon daw 4 o 5 senador na nasa majority ang tila gusto na namang lumipat para sumama doon sa mga Duterte senador at gustong magpalit muli ng Senate President. Ganyan po silang kagahaman sa kapangyarihan. Ibinoto na sila ng taong bayan bilang senador at magtrabaho, hindi para mangurakot. Pero ngayon ang ginagawa nila, agawan sa posisyon. Puro personal interest. Puro personal. Kasi yung pang-aagaw, pagpapalit ng liderato ng Senado, yan po'y personal interest lang nila para maghawak ng mga sensitibong posisyon. Senador, Senate President pro tempore, Majority Leader, Chairman ng mga komite, at iba pa. Oo, alam ko, trabaho niya yan. Pero mahiya naman kayo sa mamamayang Pilipino. Mawawala ba ang korupsyon kung lagi na lang kayo nagpapalit ng liderato ng Senado? Kauupo lang at kasisimula lang ni Senator Soto. Gusto niyong palitan dahil hindi kayo kontento doon sa nakikita nyo sa kasalukuyan. Bet hindi na lang kayo magtulungan para sa kabutihan ng bayan. Kung may pagkukulang si Soto, tulungan nyo. Imposible namang ma-perfect niya sa loob ng 1 buwan o 2 buwan na maayos ang Senado sa tindi ng problema nyo. Hindi kaya na kahit sinong president ma-resolve ang masamang imahe ng Senado sa napakaiksing panahon. At hindi po makakabawi sa bagsak na moral at imahe ng Senado ang muling pagpapalit ng liderato. Yan po yung aking sariling opinyon. Karapatan ko at obligasyon ko na talakayin ang isyong ito kasi po ang mga mamamayang Pilipino kawawang-kawawa na. Dahil marami mga Pilipino hindi alam ang proseso sa Senado, hindi alam ang masamang epekto ng pagpapalitan at mayroon pang ibang negatibo na mga dating. Pero kitang-kita naman natin yung interest ng mga makaduterte, makadigong, makasara, Senador Duterte or Duterte Senador. Yun lang naman talaga. Laging gusto nilang hawakan ng kapangyarihan at makontrol nila at mabigyan ng proteksyon ang mga Duterte. Mabigyan ng proteksyon si Sara Duterte, hindi lang si Digong. Ay nakita mo yung resolution na gusto nila house arrest? Galaw yan ng mga Duterte Senador. Sinuportahan ng iba. Yung mga investigasyon tungkol sa grafteng korupsyon, alam naman natin kung galaw ng mga Duterte Senador. Hindi sila kontento kay Ping Lacson. Kaya gusto nilang tanggalin si Ping Lacson at matatanggal si Ping Lacson kung papalitan ng liderato. Kung mawawala si Tito Soto. Yun po yung galaw nila eh. Wala akong pakialam sa mga senador na yan. Ang aking binibigyan ng pahalaga at kaalaman ay ang mamamayang Pilipino na may-ari ng pera na ginagastos at sweldo lahat ng gastos ng mga senador. Again, ang pagpapalit ng liderato, personal interest at political interest lang nila yan. Hindi yan interest ng mamamayan. Hindi makakatulong, hindi madadagdagan ang pagkain sa hapagkainan, hindi bababa ang ating mga bayarin, hindi bababa ang bilihin, hindi uunlad ang bansa dahil magpapalit na naman ang liderato ng Senado. Alam nyo kasi sa Senado, basta may pumutok na ganyang balita, hindi nagtatagal nangyayari niya. Dapat kung ano ang pagkukulang ng liderato, dagdagan, tulungan, suportahan para magtagumpay kayo. Sino ang gusto niyong ipalit? Si Marcoleta? Sino gusto niyong ipalit? Si Amy Marcos? Yung mga Duterte Senador? O ano mangyayari sa bahay natin? Alam naman natin ang kailang galaw from day one. Wala silang pakialam sa ating mga batas. Maging sa ICC, kinukontra nila. Dahil sila'y Duterte. Mayroong isang senador na sabi niya kahit na ano daw gawin sa kanya, Duterte siya. Talagang sobrang kapal ng mukha, pinag-aalandakan pa na siya ay senador ng Duterte, hindi senador ng mamamayang Pilipino.
Kung gano'n, dapat ang nagpapasweldo sa inyo si Duterte, hindi mamamayang Pilipino. Kami ang nagpapasweldo sa inyo, pero Duterte lang ang galawan. At yan gusto na naman nilang hawakan muli. Hawakan nila yung mga posisyon sa Senado para mapagtakpan ng kanilang ginawang mali yung mga problema ng mga Duterte. Kasi hindi pa tapos yung impeachment ni Sara Duterte. Yung budget hindi pa rin tapos. Kung yung mapapansin nung last week, gusto ng mga senador dagdagan ng budget. Si Amy Marcos, si Sara Duterte. Hindi lang yung proposed budget ni Sara Duterte, Vice President, gusto dagdagan pa. Sa Kongreso nga Hindi na nga humarap si Sara dun sa plenaryo, kaya nga galit yung mga congressman. Hindi sinipot. Samantalang siya dapat na nandoon para ma-justify kung bakit niya kailangan ng pera. Na kung di ako nakakamali, 900 million pesos. Sa Senado, gusto pang dagdagan. Sino nagtutulak noon? Mga maka-Duterte. So yun ho yung purpose nila. Mamayagpag ang mga Duterte sa tulong ng mga senador. Yun ang gusto nila. Kaya gusto nilang sibakin, palitan muli si Soto. Kaya maging maingat po tayo. Although yung problemang yan sa Senado, leadership internal nila, pero mamamayang Pilipino ang laging biktima sa kanilang malinaw pa sa sikat ng araw. Personal and political interest lagi sila. Dapat magtulong-tulong kayong ma-identify sino ang involved sa insertion sa budget. Sino ang involved sa mga unprogrammed taon-taon ng mga proyekto. Sino ang nangomisyon at sino ang proponent at tumatanggap ng 25 to 30%. Hindi lang congressman. Tinukoy na yung mga senador. Puro denial lang. Yan ang dapat yung ipagdiinan at papanagutin. Hindi yung kinakampihan pa ninyo. Ginagamit yung inyong kapangyarihan, ginagamit yung plenaryo ng Senado para mag-deny, magpapugi, maghugas kamay. Nagmamalinis kayo, hindi naman malinis. Siran-sira na po kayo sa mamamayang Pilipino, mga senador. Kung hindi man lahat, pero marami sa inyo. Kaya ulitin ko, hindi naman sa pakikialam, pero karapatan at obligasyon ko ito bilang mamamayan, bilang political vlogger, hindi makakabawi kayo sa pagpapalit. Kahit linggo-linggo magpalit kayo ng Senate President. Kung pagtatakpan lang din ang kakampi na may problema sa graft and corruption, garbage, basura ang inyong mga galaw. Yan po yung aking opinion tungkol dyan. O kayo po mga mamamayang Pilipino, Marcos loyalists o Duterte supporters, lahat na ang mga mamamayang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo dun sa tama. Huwag nating kampihan ang may mga interest, personal na interest. Dahil mamamayan po ang biktima rito. Bilyon ang gastos natin sa mga senador taon-taon. Pero parang sa ngayon, wala silang ginawa kundi away ng away, takipan ng takipan, kampihan ng kampihan. Sa halip ng mamamayan ng kampihan, ang kinakampihan nila ay kanilang kapartido, kanilang sarili, kanilang pamilya, puro pang sarili lang. Yan ang kalagayan. Kawawang kawawa ang ating bansa at mga Pilipino. Please like po ng ating mga topic dito sa lahat ng aking channel, MA Pinoy TV at My Abi Opinions channel. Paki-like po ninyo, sir. Please subscribe, follow kung hindi pa.